Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa Kaalaman at Opinyon. Ako lang po mag-isa ngayon. Hindi po natin kasama si Boss Michael Rosario. Samahan niyo po kami dito sa Road News, dito sa Kaalaman at Opinyon. At hindi naman ako mag-isa actually. At kasama naman natin dito sa aking tabi si Sir John Joel. Kung mas kilala sa pangalang Aguila. Yes. Sir John Joel Aguila Herrera. Yes, Kadarwin. Ang founder ng panibagong henerasyon ng Agila ng Caloocan. Panibagong yeah. PAC. Oo, yun yung kanyang PAC. Talagang PAC na PAC. PAC na PAC talaga. Okay. So, eto po si Sir John. Si Sir Aguila. Aguila. At nandito po siya para ibigay sa atin kung ano ba itong bagong NGO na ito. Yes. Na kanyang itinatag dito sa Caloocan. Yes po. Sir, bati po muna kayo sir, sa ating mga viewers. Okay, maraming salamat at siyempre, shoutout po at lubos po tayong papasalamat sa ating kaibigan kay Mike Rosario at gayon din naman po sa ating kaibigan kay Kai Darwell. Una-una, binabati natin isang mapagpalang hapon ang lahat ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo-lalo na po ang ating mga kapatid at siyempre mga tol sa panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Isang mapagpala pong hapon sa ating lahat, lalo na po sa ating kagaling-galang na kapitan ng Barangay 171, Barangay Romy Rivera, at sa Barangay 176 ay Barangay 176 Kapitan Joel Bacolod, at siyempre sa pangunguna po ng ating butihing amang lungsod ng Caloocan, walang iba kundi ang ating mahal na Mayor Dale Along Malapitan and Congressman Oscar Oka Malapitan. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Kadarwil. Magandang hapon din po. Talaga naman ako na-amazed na sa boses mo. Unang katsada pa lang ha. Yes. Anyway, makakasama po natin Sir Joel dito sa ating dito sa Road News, no? Gagawin po natin regular. Itong inyong programa. Salamat. Okay. Okay. So, ano po itong itong PAC? Etong panibagong henerasyon na. Okay, ganito po kasi ang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Unang-una, gusto ko po ipagbigay muna sa ating lahat, ang ating mga kababayan, tagapakinig, ang ating layunin. Yes po. Yes, so para maintindihan po nila, tsaka ako'y paliliwanag ko ano po ang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Isa po itong NGO at ang ating po layunin, panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, PAC. Ang ating layunin, ang aming layunin ay yung pagpapabuti at ang kapakanan ng mga mahihirap, pagtrato sa mga miyembro bilang isang pamilya upang tumulong, makipag-ugnayan sa mga naaangkop na mga ahensya, gobyerno para sa pagsakatuparan ng mga nabanggit na layunin nang hindi na nakikibahagi sa mga aktibidad ng mga partidong politika at unyon at manggagawa, tumutulong sa panahon ng kahirapan at pagdurusa. At siyempre, ang ating mission at vision, gabayan ang mga moralitang mamamayan at malinang ang kanilang mga saloobin at lakas sa pagtulong, pagdadamayan upang malagpasan ang kahirapan, masaganang magsama-sama, magtulungan at magkaisa ang Agila. Vision, maiangat ang antas ng kaalaman at sa bawat kasapi, gabayan ang bawat kapatid sa mga Agila na pahalagahan ang buhay, kalikasan, taas noo bilang Pilipino, Pilipinas, mahalin mo. Yun. Spoken na pala yun. Talagang doon sa inyo pong sinabi kanina na inyong layunin, nakita ko halos laylayan. Opo. Unang-una po natin talagang ditong ang tinututukan yung mga maralitang Pilipino na nasa laylayan dahil marami po sa atin na mga ito po ay nagsimula ng panahon ng pandemya. Kasi, so matagal na po pala siya. So kailan po ito na itatag, sir? Ito po ay naitatag po nung Hunyo 16, 2021. Nag-umpisa po ito sa isang maliit na bayan mula sa lungsod ng Barangay 171 Caloocan. At siyempre, nakita po natin kung paano tayo
nasagasaan sa kahirapan dala ng pandemya, ng mga sakit. Sobra-sobra. Ang dami mga namatay. Nakikita natin may mga nagiiyakan walang makain that time. Nagbigay po tayo, nagbaba tayo sa mga ilang mga pamilya sa Bagong Silang, Barangay 171, Caloocan, ng mga tagli-5 kilong bigas. At iyan po ay walang kahit sinong kandidato at politiko ang nagbibigay ng tulong. Iyan po ay personal na budget mula sa inyong abang lingkod. At ito po ay walang kahit sinong kandidato ang nasa likod po nito. Ito po ay sarili naming LGO at ako po mismo ang nag-file nito sa SEC. Okay. So ito pong PAC Yeah. ay registered po sa SEC. Opo. Tayo po ay nakarehistro sa SEC, SEC registered number 2022 090068757101. Okay. Sir, pagka sinabing Agila, eto kasi may mga kuya tayo dyan eh. Tama. Mga Fraternal kuya. Eagle yan. Oo, fraternal Yeah, eagle. yeah, yeah. Tsaka marami din po, may mga iba rin pong klase ng mga agila ng Caloocan na lumalabas. Pero po ito po kasi, ang panibagong henerasyon agila ng Caloocan kasi, madami po kasing nagtatatag ng NGO na ibinababa nila sa mga nagbababa sila ng mga gumagawa sila ng mga NGO, pero ang mga nakikinabang yung mga founder, yung mga voter trustee nila, at minsan makikita mo yung mga ayuda nasa loob lang ng mga bahay nila, hindi nila pinamimigay. Ako sa totoo lang, kahit ako ay walang makain para lang sa mamamayan, handa kong isugal at bigay ang lahat ng aking makakaya. Dahil nakita ko talaga ang awa. Dahil na minsan nagugulat sila, may mga lugar na talagang nasa pinakamaliit na laylayan na kung hindi ka nga dikit sa kawali, ay hindi ka nila mabibigyan. Hindi dikit sa nakalista. Yes. Nakalista ni Kapitan. Yes, ay kupitan. So, okay. Pasensya na, pero tayo po ay talagang diretsa na po natin na talagang mga ganito at nangyayari naman po talaga ito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Kaya gusto ko pong ibabatid sa atin, ang panibagong henerasyon ay hindi po ito itinatag para sa isang kandidato lamang. Ito ang tangi nating pong boss dito, ang Panginoon, ang Diyos lamang at ang maralitang Pilipino. Okay. So yung mga sinasabi niyo pong kupitan, hindi naman kasama dito yung aking kaibigan. Shout out nga pala dyan sa aking kaibigan dyan sa Barangay Tagaran, Kawayan City. Yung aming masipag na kapitan. Yes, shout out po sa inyo, Kap. Hindi naman po ito lahat ng kapitan. Kap Benji Balawag. Wow, shout out Talaga po, naman. Kap Benji. Etong kapitan na to, sir, talagang masipag. Kung mayroong problema sa barangay, talaga naman asahan mo. Isang Yes. tawag mo lang, nandyan agad yan. Yes po. Actually, Sinusolusyonan agad. Actually po, nung nakaraan lang, kausap po natin si Kuya. Isa po itong Eagle. Fraternal Eagles. Siya po si Kuya, si Cap Jonel Kibal. Siya po ay isa nating ngayong national advisor. Okay. Kasi siya po ay kapitan ng Lagro. Ah. Ay ng Fairview, North Fairview. So, shout out din sa'yo dyan, kapitan ha. Kapitan na actually, Jose Arnel Jonel Kibal. Kuya Jonel. Kuya Jonel ha. Yes. Pagka minsan, pagka ikaw sir, mayroon ng programa talaga dito sa Road News, Opo. o pwede mo silang i-phone-patch ngayon para ma-reach out naman yung ating kanilang mga constituent. At saka siyempre, hindi lang para makilala ang kanilang pangalan, kundi para maipakilala yung kanilang magandang layunin para sa ating mga mamamayan. Mapunta tayo sa layunin. Napakaganda ng layunin netong PAC, netong panibagong henerasyon na Agila ng Caloocan. Okay. Ngayon sir, noong 2021, marami na tayong mga naging aktibidad. Nagkaroon po tayo, nagkaroon po tayo ng aktibidad katulad po ng nagkaroon po tayo ng tinatawag na yung tupad na hindi naman to yung tupad na sinuswelduhan. Ito po yung tinatawag kong aksyon kalikasan. Nagwalis po kami sa ilang mga HOA subdivision na ang aming mga miyembro ay nagwalis, halos pinakain po ng mga HOA. Wala po kami ni kahit singkong hiningi sa kanila. Kasi iniiwasan ko po, kaya nga na sinabi ko yung LGO, minsan ginagawa nila ito panghihingi ng solicit sa mga kandidato. Kaya yung mga matitino nating mga politiko at mga kandidato natututong magnakaw. Kasi hindi nila alam kung saan nila kukunin yung mga hinihingi. Minsan patay na isang araw, isang taon, hinihingi pa nila na panghihingi pa sila sa tao. Kaya naaawa din ako dito sa mga matitino nating mga kandidato at mga politiko. Kaya ang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, ay makaaasa po kayo na gagawin po natin isang magbuting layunin para po alalayan ang moralita at siyempre atin din po mga gobyernong matitino na nakaupo dyan. So yun yung pong mga aktibidad na nagawa na ninyo.
Yes. yung PDF, tawag ito, yung paglilinis doon sa area. Actually po, kapatid, meron po kaming nakahandang programa na isa pong programa, yung Action Gupit naman po. Libre po yun. Ibababa po namin yun sa mga ilang mga ano. At iyan po ay talaga gaya ng sinabi namin, sarili po naming pondo yan. Ngayon, kung may gusto mag-sponsors, siyempre hindi naman natin tatanggihan yung mga gustong mag-sponsors para magawa po natin ito. So, sa mga gusto pong mag-sponsor dyan, nakikiusap kami sa inyo na willing pong tumanggap ng sponsor. Maraming salamat, Kadarwell. Etong Agila. Itong panibagong henerasyon Kaya Agila. pak na eh. Pak na pak talaga. Yes. Anyway, bukod po doon sa mga, may pa-orientation ata kayo kahapon. Nakita ko doon sa inyong... Opo. Actually po, pangalawang orientation yon. Yung una po naming orientation, actually po ganito, since sa 2021 po, inumpisahan ng panibagong henerasyon ang PAC, inorganize po namin yan panahon ng pandemya. Kaya po yan nabuo dahil nga yung mga kasama ko, mga kaibigan ko, na mga ilang leaders din sila sa mga lugar na mga ginagamit yung kanilang pangalan. Siyempre, mga mukha nila nakaharap sa tao, nangangako, tapos hanggang pangako na napapako. Ang ginawa nila, tinatag ko po to, gumawa po ako ng isang team building na social distancing kami, may mga face mask pa nga kami, at nabuo nga, at nag-eleksyon kami, nagkaroon kami ng ano. So, nagbaba kami noong 2021, tapos 22-23, nagkasakit po ako sa puso. At na medyo natigil. At itong 2025 ng December, binuhay ko po ang panibagong henerasyon Aligala ng Caloocan. Muli muna naman po itong lumipad. At sa ibang banda ko po ng Caloocan, sa ibang lugar, Bulacan. At ngayon, nag-orientation po kami ng January 6. We have sa Barangay 171, we have 116 attendees. Wow, Participation. First orientation. And second orientation, sinundan ko nitong kahapon lamang, January 24, 2026 at 1 p.m. at hanggang 4 p.m. Diyan po sa shoutout po pala sa Abot Kamay, Phase 4B. Package 9, Abot Kamay, Cover Court. Lalo na kinanay Tol Angelita Gutierrez, Parilio Gutierrez, na siya ang lumakad ng tinatawag nating permit para ma-recognize po ay magawa po yung orientation doon. Nagkaroon po tayo kahapon ng 220 attendees. Wow! Pangalawa po yan. Ibig sabihin, namumunga. Kumbaga, yung sa una is 100, halos na doble. Apo, actually, always 1 week lang ang pagitan na workout siya kagad ng ganon. May mga ano pa rin po ako mga orientations. Okay, so pwede nyo pong i-plug dito sa ating kaalaman at opinion yung inyo pong mga orientations, naka-plug po na orientations kung saan dako, para naman kung 200 doon, baka sa susunod dahil mas malawak na yung yes. Ito pong orientation na to, gaya po ng sinabi po namin, personal po namin gastos ito. Wala po kaming hinihingi ni kahit kanino po. Maliban lang yung mga kaibigan natin gustong tumulong talaga na mula sa puso nila, hindi po namin yung tatanggihan. At lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood, lahat po ng gustong tumulong para po sa Maralita. Kasi para po mas lalo nating mapalawig ang ating misyon para sa mamamayan. Unang-unang ang ating pong susunod na ating orientation, doctrination. May doctrination po siya. Kasi po, yung doctrination, ibig sabihin po, hindi sa religious, ino-orient, dinodoctrine yung kanilang isip, puso, paano nila tatanggapin ang panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. So, parang ibinibigay sa kanilang damdamin, pinatatanggap po sa kanila, kaya doctrination ang tawag. So, ang ating orientation, doctrination, sa susunod, we held February 6, 2026, 1 o'clock, dyan po sa may Barangay 171 Bagumbong. Pero tentative pa po ang ating location kung saan sa Bagumbong dahil i-ready pa po kung cover court kasi noong nakaraan swimming pool namin ginawa. Actually, mas marami nga yung hindi swimming pool sa cover court, mas lumaki yung yung sa swimming pool 160, 120. Tapos ito kagahapon nagulat ako 226 na, 220 na, doble talaga. Kaya ibig sabihin dito pala nakikita nila, nararamdaman po ng mamamayan
At nasabi niyo po kanina nagkukwentuhan tayo bago ito. Etong pagsama dito sa panibagong henerasyon Agila ng Caloocan, hindi po ito pera-pera. Yan, tama. Ito po ay libre. Tama po. Ito pong panibagong henerasyon Agila ng Caloocan, sa ngayon po, gaya po ng sinasabi natin, para po mas lalo siyang makatulong at makakilala at kung ano po ang klase ang NGO natin. Ito po ay pre-orientation and membership, registration, doctrination sa araw na kung kayo ay aatin. Automatic po kayo idodoctrine doon para kayo ay maging membro. Wala po kayong babayaran kahit piso. Yun, hindi At pakain pa po namin yun. Wapo. Kaya po ng 226, pinagandaan ko po yun, kahit po pansit at puto, ay talagang ayoko po na umuwi na masabi nilang nagutom sila. Apo. Ayan. Saka, ang alam ko, pagka ikaw ay sumama sa isang NGO, ang sabi kasi na, ano mo pakinabang ko dyan? Tama. Ayan po ang madalas natin naririnig, no? Unang-una, malaki ang pakinabang mo. Hindi ka dito makikinabang, hindi ka dito kikita. Number one. Pero dito, ang number one mo magiging kapakinabang, yung maglingkod ka sa komunidad. Katulad halimbawa ng magkaroon ng tinatawag na atin na nalalapit na ngayong May sa mga school, yung tinatawag natin Brigada Eskwela. Isa yan sa pinaganda natin na pwede silang tumulong sa mga school, sa mga anak ng mga nag-aaral, mga public school, na magbrigada eskwela. Ang panibagong henerasyon Agila ng Caloocan sa lahat po ng mga eskwelahan, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede niyo po imbitahan ang aming membro, maglilinis po kami dyan, wala pong bayad. Kahit po tubig kami magdadala, wala po kaming bayad. Kaya ito po ang magiging pakinabang nila. Unang-una po, nais kong ilapit sa ating mga gobyerno, makakuha tayo katulad ng mga proyektong medical mission, at saka feeding program, at sa mga patrabaho mula sa mga maliliit. Ito ang isa nating gustong workout ay parating sa ating mga gobyerno na mga nakaupo ngayon na sana mabuksan po ang kanilang puso at isipan para tayo ay patulong na makatulong ang ating layunin at misyon sa mamamayan, maharlikang Pilipino, ay maipagpatuloy po natin. At lalo na po, binabati po din natin yung mga kapatid natin, mga INC na nanonood ngayon sa atin. Shout out din po pala sila sa akin nila lahat. Ayun. Katulad po nito, nasabi nyo kanina, feeding program. Opo. Actually, ang DepEd po ngayon ay napakalaki ang pondo. Wow. Para dyan sa feeding program at sa mga infrastructure ng DepEd. So, dito po, siguro si Madam Principal o kaya naman si PTA President. Opo. Po pwede diyan sa Caloocan, ha? Opo. Pwede nyo pong kontakin itong si Sir Aguila para tumulong sa inyo sa inyong mga feeding program. Yes. Unang-una po, okay lang po manawagan? Yes po, sige Kadorel. Unang-una po sa ating kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos at sa kanyang mga kasama, kabinete. Ang aming pong misyon at layunin ay nais po namin ito mapalawig sa buong mundo. Hindi lamang po ito para sa Pilipinas, sa buong mundo ng mamamayan. Kaya nais po namin kami ay inyong matulungan para ang aming NGO ay mabigyan man lang ng hindi man pondo ang hinihinga namin pinansyal, kundi programa, trabaho na mapapakinabangan. Ang dami po talagang umiiyak o lumuluha na maralita, lalo na po pag mga nang-uuspital sila, pumipila pa po talaga sila na napakahaba nilang pila. Pero nakakatakot at nakakalungkot. Bakit pag oras ng botohan, 'di ba? Sila yung mga kandidato kumakatok sa pinto natin. Pero bakit pag may kailangan na tulong, bakit kailangan nilang pumila? Nararamdaman ko po ang sugat, hirap ng kapwa maralita, kaya nais ko pong ipagbigay sa inyo na ang ating pong adikain ay naka-focus po tayo sa pangangailangan ng maralitang Pilipino. Okay. So, yun po, nanawagan po ang presidente o ang may founder. Apo, founder-creator po. Founder-creator. Yes. Sa ating mahal na Pangulo na bigyan naman ng
atensyon. Atensyon. Etong mga etong mga panibagong NGO na ang layunin ay talaga namang makatulong sa mga nasa laylayan ng ating pamahalaan, ng ating Opo. bansa. Okay. So, ano pa yung mga... So, from 2021, nakwento nyo po kanina na medyo nagkasakit nga kayo. Pero Tapos kahit po dahil nagkasakit po- ako, sumusundot pa rin po ako ng tulong. Aga- Kahit na wala na, sige pa rin po. Tapos, nag-reactivate lang itong panibagong Nitong henerasyon 2025 po. noong December lang. December. Pero just at December, naka-encode na po siya kagad ng 1,400 member. Wow! December lang po. Mhm. Kaya ganun po siya kabilis. Tapos, ang orientation ninyo is, Caloocan lang po ba ito? Ah, Sa ngayon? Kaya po siya tinawag na panibagong henerasyon Agila ng Caloocan, PAC. Kasi po, sa Caloocan pinanganak. Sa Caloocan kinrate. Pero po ito ay, sabihin ko ng worldwide. Meron po tayo kasi sa US, meron na rin po tayo mga member. Dinudoktrin ko po sila through video call to Facebook, Pwede nyo po silang banggitin. online. Pwede nyo pong banggitin kahit man lang yung mga pangalan po nila. Medyo madami po sila kaya okay. Haba-haba naman oras natin. Shout out po sa ating mga kababayan at siyempre sa mga lahat ng mga members natin na mga nasa ibang bansa, lalo na po yung ating mga bayaning mga Pilipino, ang mga OFW po natin. Siyempre kay sa ating kumare, kay Tol po, Tor Marlene Jacobos, at siyempre sa ating pang mga kasama kay Ami Perez at hindi po ito artista. Akala ko nga, Hindi po ito tatanungin ko- artista. tatanungin ko sana kasi Ami Perez Ito na- Ami Perez po na hindi po ito artista. So isa lang po itong OFW, nasa Jeddah po ito. Sir, ayusin mo na yung ano, Yes. nalalaglag. Opo. Nasa Jeddah po ito at isa po itong OFW. Ganyan po, no? At sa mga kababayan pa po natin ng mga nasa Las Piñas, meron pa po tayo sa Las Piñas. So may grupo na rin pala tayo sa Las Piñas. Actually po, kinalata po natin siya sa 17 cities NCR. Wow! Meron na po tayong mga ilang mga municipal director, buong NCT and 17 cities NCR. So, ito po talaga ay na-create po talaga na talagang pinaghandaan ko po talaga na buuin ito sa apat at sulok ng daigdig. So nakakatuwa naman Yes ha. po. From 2021. Nakakatuwa, pero sabi nga nila, pag magbubuo ka din ng ganito na, number one, pag magbubuo ka daw ng ganitong mga NGO. mission, NGO, kailangan mo tatlong bagay. Meron ka nito, utak, meron kang puso, may pera. At may pera. Oo. Tatlong bagay. Sa nakikita ko naman sa inyo, sir, meron kayo nito. Meron Una. akong puso. May puso kayo. Wala akong pera. pero nagkakaroon din ng pera. Kaya pagka sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pagtitiis, at saka sa ginagawa nating ilang mating ginagawang kabuhayan, na meron naman po tayong konting pinagkakakita. Actually, sa mga nagtatayo ng NGO, natutuwa talaga ako dyan. Sa mga, yung dedikasyon ninyo. Apo. Dedikasyon ninyong makatulong, Yes. makapagbuo ng grupo. Katulad na itong mga, yung kaibigan natin, si Erlinda Tinitigan ng Ay, Search oo. Task Force. Si Erlinda Tinitigan po, siya nga po pala, kinuha po natin siyang isang ating national advisor. Aba. At siyempre, yan, iskalahan po natin siya dito as kasi national advisor. 15 At babatiin ko na rin years. po pala yung legal advisor namin. Sige po. Okay, okay lang po ba, Sige Tol? Pasensya na po, Tol, kasi nagitawag na, sanay na po ako. Binabati ko po pala ang aming kagalang-galang na Nino, ang aming advisor. Walang iba po kung hindi si ating legal advisor, Attorney Conrado Palake Jr. Dito lang po sa may barangay Pasan, Tabutan, Dansora. At siyempre, ang ating District 6, number 4 Councilor, ninong natin at advisor din natin. Walang iba kung hindi si Councilor Victor Bernardo. Siya po ang ating District 6 Councilor ng Quezon City, ang ating ginawang advisor. Kasama lang po siya nung nakaraan, pinunta ko siya sa bahay. Oo, I see. Anyway, yung nasabi natin yung mga NGO na kilala natin ha. Itong NGO ng Pasig na kilala din, itong Tambuli ng mamamayan ng Pasig. Talaga naman ito NGO na to Uy,
kaibigan ko yan. Actually, kinuha ko rin po siya ng advisor. Si Okay, Canuel siyempre. Medina. Ay, kaibigan Yeah, natin shoutout yun. po pala Canuel. Kaibigan ko. Wala pong nagbigay sa akin na kaibigan. Pakilala po talaga sa akin yan kung hindi yung ating matalik na kaibigan. Walang iba kundi siyempre si Sir Mike Rosario. Napakabuti nito, napakabait. Tambuli, napakagaling po talagang tao yan. At ito talagang Matalino, wala i-dedicate. wala din siyang kinikilingan. Gusto mong banatan mo. Oo. Siya. Talagang maprinsipyong tao. Ito si Canuel. Kaya idol na idol natin yan eh. At matutuwa naman ako at kinuha mo na pala siyang advisor sa'yo. Opo. Kinuha ko na siya. Kaya lang busy po siya. Isa din po pala nating national advisor nung rate natin. Madami po kasi sila. Isa din po natin talagang national advisor. PPP President, Partido Federal ng Pilipinas, ang partido po ni President Bongbong Marcos. Walang iba po kundi si Doktora Hilda Peralta. Wow. Okay. So nakikita ko talaga etong Agila ng Caloocan ha. Etong panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Bukod sa pangalan pa lang, pak na eh. Yes, pak na pak talaga. Oo. Kaya nga pak kasi panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Kumbaga eto lalawak. Nakikita ko. In 5 years time, sigurado ako. Kung talaga pong dire-diretso nating gagawin, talagang dire-diretso natin yung ating vision na talagang mataas. Target po talaga natin sa loob ng 3 buwan pumasok at 5,000 sa buong Caloocan. Buong Caloocan Buong Caloocan pa lang po. NCR pa. Opo, pero pa yung NCR. So, So magbi-million views po ito. Ganun po yung natin, basta meron tayo dyan si Lloyd. Diyan naman Hindi po, tutulong naman po tayo eh. Opo. Tutulungan din tayo na nasa taas. Opo. Sa tulong din po, siyempre, una ko pong pinasasalamatan ang nagbigay po sa atin ngayon sa programa po ng Road News. At salamat po. At sir, salamat din at pinaunlakan mo kami Yes po. dito sa Road News. Napakalaking bagay po ito. At eto po, mga kababayan, gagawan po natin ng sariling programa. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sir Joel. Yes po. Pag-uusapan lang po natin mamaya, Sir Joel, kung ano yung iyong anong araw, ano ang title ng iyong programa, at kung ano yung gagamitin mong yan, yung nakikita mo dyan sa Yung e-airin natin. Yes. Sa lahat po ng ating mga viewers, maraming salamat po. Lalo na po, suportahan po natin ang ere po na ito, ang Road News po. Talagang maraming matutulungan na ating mga kababayan at lalo na po, maiparating ang hinanaing ng mga mamamayan. Yes po. Tama po yan. So, dito po sa Kaalaman at Opinion, dito po tayo magtatagal, sir. Maraming May salamat. gusto ko pa po sabihin sa kanila. Okay, isa lang po ang nais kong sabihin at unang-unang po, gusto ko pong pala salamatan po pala, nagbigay po sa akin ng panayam mo sa araw na ito at sa pinaunlakan po ako ngayon sa araw na ito at na-invite po tayo ngayon ng Road News at siyempre gayon din po kay Sir Mike at kay Sir Darwell. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap at pag-interview po natin ngayon dahil ngayon nandito po tayo. Unang-una po nating gustong paalalahanan sa lahat ng ating mga kababayan sa Caloocan. Unang-una po, basta't po patuloy tayong gumawa ng kabutihan at sa kapwa po natin, anuman po ang ating nakaraan, kalimutan po natin, basta tangangadin po natin ang kabutihan para sa mga mamaranitang Pilipino. Kasama, kaagapay po ninyo ang inyo pong chairman, founder, Agila ng Caloocan, na nanatili po at lagi pong susuporta at magmamahal. Handa ko pong damayan ang lahat, ang laban ng maralitang Pilipino. Kailangan po tayo magkaroon ng sagisag ng pagkakaisa. Kasi po, kung hindi ko po magagawa ang lahat na ito, kung hindi niyo po akong tutulungan, kayo po ang aking tibay at lakas at magbibigay po sa akin ng ekspresyon para patuloy kong gawin ang kabutihan para sa maralitang Pilipino. Sama-sama, tulong-tulong, wala na maghihirap sa sarili nating bayan. Walang kakalas, walang iwanan sa mabuting pamamahala. Panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Amen. Anyway, maraming salamat Sir Joel Pak na pak Pak na pak talaga. Sa mga gustong sumama dito sa NGO na to ng bagong panibagong henerasyon Agila ng Caloocan, pak, ay kontakin nyo lang po si Sir Joel Herrera, ang Agila
Hindi na tayo magbibigay ng phone. Ito na lang mismo sa ano, no? Ito na lang po mismo sa live natin. Hindi na tayo magbibigay ng number. Pwede pong, kung gusto niyo pong Kung i-air lalo gusto yung na- inyong... Okay lang po ba? Okay lang po, okay lang naman. Sa mga gusto i-air. pong sumali, sumuporta, at tumulong na rin po. Yun. Ito po yung ating contact number. 09-551-258567. Ito Ulit po po, ay ito po ay TM number. Ulitin po natin, medyo nalito ako eh. Yes. 09-551-258567 TM number. Yan, save nyo na po yan. TM po. Touch mobile. Touch mobile ba yan? Touch mobile. Basta alam ko TM. O, di na ata uso ngayon yun. Anyway, Globe po yan ha. Touch Globe, mobile, Globe. Okay, so maraming salamat po sa pakikibahagi dito sa Kaalaman at Opinyon. Sa ngalan po ng aking poging boss, Boss Michael Rosario. Ito po si Darwell Baldos, nagpapaalam at nagsasabi sa inyong magandang hapon at magandang lalaki po ako. Okay, bye-bye.